ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sumapit na tayo ngayon sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Sama-sama nating pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay pagindapati na makiganap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taglay ng pagbasa ngayon ang malinaw na sagot ng may akda ng aklat ng karunungan. Karaniwan ng itinuturing ng tao ang kamatayan bilang malaking kaaway na naninira sa mga mahal niya sa buhay. Bakit kamatayan at ano pa ang kinalaman ng Diyos dito? Ang palagiang tanong na tumatanggap ng magkakasulungat na sagot. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy. At lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay hindi naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Atin pong ulitin. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinamo mo ako at muling dinuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya'y awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadamo ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang pagkakaisa at pagiging bukas palad sa mahihirap, ang mga tampok na katangian ng mga unang Kristiyanong pamayanan. Sa pagbasang marinig natin ngayon, ipinaliliwanag ni Apostol Pablo ang mga dahilang nakagaganyak ng bukas palad na pakikipag-isa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggaw. Alam ninyo kung kaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karuklaan. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigitan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo.
Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalupumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita, kung maaari sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang sinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananagoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita Kumi, nang ibig sabihin sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, lalong-lalo na kapag araw ng linggo, merong isang bahagi na kadalasan hindi naman nabibigyan ng pansin ang kahalagahan at ang kahulugan nito. Ito'y walang iba kung hindi ang panalangin ng bayan.
Mapapansin natin kapag linggo, meron tayong panalangin ng bayan. Laging marinig sa huling bahagi ng taludtod, manalangin tayo sa Panginoon. At ang sagot kadalasan ay Panginoon, dinggin mo kami. Yan. Sino sa atin ang minamanmanan o ninanamnam at isinasa puso yung bawat kahilingan at pagkatapos ay gumagawa din naman tayo ng sariling panalangin? Ang ginagawa natin sa bahaging ito ng misa ay ang eksaktong ginawa ng mga tauhan sa narinig nating Ebanghelyo. Si Jairo, na isang pinagpipitagang pinuno ng sinagoga, na lumuhod at lumapit kay Jesus upang ihingin ng katuparan ang kanyang dasal na sana gumaling na ang kanyang anak na may malubhang karamdaman. Inuulit din natin sa panalangin ng bayan, doon sa isang mas mahabang pagbasa, kasama naman din doon yung babaeng 12 taon ang dinudugo na walang makapagpagaling. Yung ginawa ng babae, dahil walang makapagpagaling, siya ay nagsabing, sana'y ako'y gumaling pag nahipo ko ang damit ni Jesus. Sila ang 2 tauhan sa kwento na katulad natin, naniniwala sa panalangin. Sa banal na misang ito, ipinagdadasal natin sa panalangin ng bayan, yung mga pinuno ng gobyerno, yung mga pinuno ng simbahan, sa pangunguna ng Santo Papa, yung mga may sakit, yung mga dukha, yung mga yumaong mahal sa buhay, at ibang may mga kailangan at sariling intensyon. Kadalasan yan ang nilalaman ng ating panalangin at naniniwala tayo sa panalangin. Naniniwala tayong nakikinig ang Diyos at tutugunin tayo ng Diyos. Napakaganda ng turo sa atin ng Ebanghelyo ngayong misang panglinggo. Maaari tayong mag-alay ng kahilingan para sa ating sarili at para sa ating kapwa. At katulad na binanggit doon sa Ebanghelyo, yung mga tumawag, yung mga humingi ng kahilingan, tumugon ang Diyos. Kaya nga hinihintay tayo ng Diyos na ilahad natin ang ating mga problema. Halimbawa, problema sa ating kalusugan, problema sa ating pinagtatrabahuhan, problemang pinansyal, mga bayarin, problema sa ating relasyon sa ating minamahal, ang mga nararamdaman nating sama ng loob, ang ating takot na harapin ang hamon ng buhay. Yan ang kadalasan na ating inihingi ng panalangin. At tandaan, ang ating Diyos ay isang Diyos na nakikiisa hanggang sa pinakamahirap na sitwasyon na pinagdaraanan ng ating buhay. Maaari din tayong magdasal para sa iba. Sabi doon sa Ebanghelyo, ang anak ni Jairo may malubhang sakit, hindi siya makaalis ng bahay upang lumapit kay Jesus. Nakaratay siya sa banig ng karamdaman. Kaya itong si Jairo ang nagpunta kay Jesus. Hindi rin kaagad makalapit sa Jesus sa anak ni Jairo, subalit nabagabag ang kanyang kalooban sa ipinakita ng Ama na pagsusumamo upang ihingi ng tulong ang kanyang anak. Ipinapanalangin niya yung kanyang anak. At masarap talagang magdasal para sa iba. Hindi lang gumaling, ibinalik pa ni Jesus ang buhay. Kaya sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa, sikapin natin, gumawa tayo ng petisyon, ng panalangin, upang ating ipagdasal ang ating sarili, ang ating kapwa, sapagkat naniniwala tayo sa Diyos ng pag-ibig na tumutugon sa bawat panalangin ng kanyang bayan. Kaya nga lagi nating sinasabi, ipanalangin mo kami. Sama-sama nating dadamhin ang kahilingang ito sa ating paniniwala na tayo
ay pakikinggan at tutugunin ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ngayon naman ay sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at uhukom sa nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli at nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaligtasan at buhay. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang palayain tayo sa lahat ng makapipinsala sa atin. Gaya ng pagkamuhi at pagkakasala, lubos ang pananalig sa kanyang pag-ibig sa atin. Tayo dumulog sa kanya tulad ni Jairo at manalangin. Ang ating tugon, Diyos ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa inang simbahan, naway lagi siyang maging kasangkapan ng malasakit ng Diyos sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo. Diyos ng aming buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo, at lahat ng ating mga pinunong pang-espiritual, naway magpatuloy sila na maging inspirasyon sa sangkatauhan sa hangad nitong labanan ang lahat ng anyo ng sakit at kamatayan. Manalangin tayo. Diyos ng aming buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga ahensya ng pamahalaan at mga NGO na nakalaan sa pagtatanggol at pagtataguyod ng buhay, naway magtagumpay ang mga ito at suportahan ang lahat ng mamamayang tapat. Manalangin tayo. Diyos ng aming buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway ang alaala ng habag ng Panginoon, katapatan ng nag-aalaga sa kanila, at pakikiisa ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay maging bukal ng kanilang lakas. Manalangin tayo. Diyos ng aming buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga malapit ng sumakabilang buhay dahil sa katandaan o karamdaman, naway maharap nila ang kamatayan ng may pananalig at pag-asa sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Sa pakikipagtagpo nila sa Panginoon ng buhay, manalangin tayo. Diyos ng aming buhay, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Diyos ng kapangyarihan at lakas, masuyo mong tunghayan, kaawa at dinggin ang aming mga kahilingan para sa kabutihan ng lahat naming kapatid, lalo na ang mga nagdurusa. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo, Panginoong siya naming daan, katotohanan at buhay. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming nalikha, kami iyong pinapaghindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawin ka lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil lang magbago ang kinamihas na pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagpisan, lusang loob na maging handog. Hinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati natin ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag natin lahat ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo
Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert namin Obispo at ng Banal na Maria. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaysa ng mga apostol, ni San Guillermo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagalan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Samantalang aming pinananaligan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kabuuan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Bigay kayo at pagbatian ng kapayapaan sa bawat isa. Amen.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, humayon tayong lahat, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awit ang